Mababakas ang matatamis ng ngiti sa mga larawan ni Rosemary at ng kanyang asawang Amerikano. Nagkakilala noong 2012. Si Rosemary po, matagal niya na talagang dream yung makapag-US. Ikinasal makalipas ang 3 taon. Hindi ko alam na nagpakasal siya doon. Biniyayaan ng 2 anak. Alam ko may masamang nangyari kasi hindi siya ganun. Pero ang kanilang masayang pagsasama, natuldukan ng misteryosong pagkawala ni Rosemary taong 2019. Mahigit 100 CCTV footages ang nakalap ng mga otoridad na may kinalaman sa mga huling sandaling namataan ang biktima. Tingnan mo nga, silipin mo nga, baka pinatay na nung Amerikano yan yung anak ko. At ang susi umano sa kasong ito, nakasalalay sa nawawalang 14 na minuto na hindi nahagip ng kamera. Ano ang nangyari sa loob ng 14 minutes na yon na hindi na nakuna ng CCTV? Matagal nang inaasam ni Rosemary na makapunta ng Amerika. Pero ang pangarap na ito hindi lang para sa sarili, kundi para din sa kanyang pamilya. Plano kasi niya na madala sa ibang bansa ang kanyang mga magulang. Ako po si Benedicto Aragon III, ang nakababatang kapatid ni Rosemary Aragon Martel. Si Rosemary po, matagal niya na talagang dream yung makapag-US. Primarily to work, but yung long-term goal talaga niya is gusto talaga niyang makuha yung parents ko for good. So gusto niya talaga kaming mag-migrate sa US. No? At noon ngang 2011, nakarating na ng Amerika si Rosemary. Doon na rin niya nakilala ang isang mechanic at wildlife hunter na kanyang pinakasalan noong 2015. At dito sa Pilipinas nila piniling simulan ang buhay bilang isang ganap na pamilya. Ako po si Purita Anyover Aragon, ang ina ni Rosemary Aragon Martel. Noong unang makarating siya sa Amerika, hindi ko alam na nagpakasal siya doon. Tapos during that time, nag-chat-chat na sila ng tatay niya. Pero asawa ko talaga, hindi niya gusto na makarating siya doon at makapag-asawa ng Amerikano. Gusto niya dito. Sa loob ng 4 na taong pag-asama ni Rosemary at ng kanyang asawa, nakabuo sila ng masasayang alaala. Sa kanilang mga larawan, mababakas ang hilig nilang mag-travel. Katunayan, November 1, 2019, nakatakda sila magpunta ng Palawan. Pero ang planong magbakasyon, hindi natuloy. Dahil September 26 nung taong yon, si Rosemary bigla na lang naglaho na parang bula. At dahil nga ilang araw nang hindi pumapasok ng opisina, nagpunta sa bahay ni Rosemary ang isa sa kanyang mga katrabaho, si Jerome. Pero wala raw dito ang mag-asawa, pati ang 2 anak. Hindi nagtagal at nakarating na rin sa ina ni Rosemary ang balita. Yun na yung sobra ng iyak na ako ng iyak. Alam ko may masamang nangyari kasi hindi siya ganun. Bago umalis siya, nagpapaalam sa akin, "Mama, pupunta kami sa ganito, pupunta kami sa ganito. Tingnan yung bahay niya," ganun. Hindi siya ganun. So, na-alarm na ako doon na may masamang nangyari. Ang misteryosong pagkawala ni Rosemary, personal na inilapit sa akin ng kanyang mga kaanak, na isinangguni ko naman sa National Bureau of Investigation o NBI. Parte ng kanilang pagsisiyasat ang pangangalap ng impormasyon tungkol sa nawawala. Ako si Agent Terence. Ako ang agent on case sa kaso ng pagkawala ni Rosemary Martel. Ang background ni Rosemary ay
more on sa HR offices ito nagtatrabaho eh. Sa pinaka-recent na company na pinagtrabahuan niya, para siyang associate director ng personnel division yung office na yun. Ngayon, pagkababa niya doon sa mga bata doon sa... Nangalap din sila ng CCTV footage na posibleng makapagbigay linaw sa pagkawala ni Rosemary. Sa investigasyon nga ng NBI ay mahigit 100 clips ng CCTV footage ang kanilang nakalap, na makikita natin dito yung mga personalities. Base sa mga nakuha nilang CCTV footage, September 27, 2019, bandang alas 7 ng umaga, mula sa bahay nila sa Parañaque, binigtas ng asawa ni Rosemary ang kahabaan ng South Luzon Expressway sakay ng kanilang pulang sasakyan. Ito rin ang araw na sinasabing naglaho si Rosemary. Sa kuha ng CCTV na nakakabit sa dinadaanan nilang tollgate, makikita na kalong ang isa nilang anak habang nakaupo naman sa front passenger seat ang kanilang bunso. Pero hindi maaninag sa sasakyan si Rosemary. So, yung kasama dito, sir, yung yung footage sa SLEX. And then saan nga silang umexit? Tanawan exit sa Batangas. Dito sila nag-exit. Hanggang sa makarating sila sa may Barangay Ambulong. At dito yung huling CCTV footage na na-document na nakitang pumasok itong sasakyan. May sumunod na CCTV pero hindi na siya lumusot doon. Although sa nakalap nating mga CCTV footages, doon sa huling CCTV na nakakuha sa sasakyan na pumasok ito sa Ambulong Barangay at bumalik ulit ito after 14 minutes. Yung 14 minutes na yun, palaisipan din lalo yan sa atin. Base rin sa mga nakalap na CCTV footage, napag-alaman na hindi sa bahay nila dumiretso ang asawa ni Rosemary pagkagaling sa Batangas, kundi sa isang hotel sa Makati, kung saan naka-check-in ng mga panahong yun ang kanyang ina. Ngayon, pagkababa niya dun sa mga bata, dun sa dusit, wala pang 10 minutes, umalis ulit siya. Tapos, bumalik na siya, alas 11 na ng gabi. Kinabukasan, September 28, makikita sa CCTV footage na umalis ang mag-ama sa nasabing hotel bandang alas 9 ng umaga. Sakay ng kanilang pulang sasakyan. Nang bumalik sa hotel kinahaponan, nakasakay na lang sila sa taxi at may bitbit na maraming bagahe. Alas 8 na ng gabi, nag-taxi ulit siya kasi wala na ngayong kotse. Bumalik siya alas 10, almost 11 PM bumalik siya. Pero bandang 4:43, yan na yung time na sumakay sila sa van lahat. Papuntang Airport na. Oo. Kasama na yung nanay. Nanay at dalawang bata. Nananatiling palaisipan sa mga investigador ang ilang mga detaling may kinalaman
sa nakalap sa CCTV footage. Una, ano ang pakay ng asawa ni Rosemary Martel sa pagpunta niya ng Batangas? Ikalawa, kasama kaya niya si Rosemary? At ikatlo, bakit nagpasa siyang bumalik ng Amerika kasama ang mga bata? Marahil ang susi raw sa investigasyong ito na posibleng makapagbigay linaw sa mga pangyayari ang mismong kasambahay ng mag-asawa. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng NBI, lumalabas na ang huling nakakita ng buhay kay Rosemary Martel isang araw bago siya nawala ay ang kanilang mismong kasambahay. Ako po ang dating kasambahay ni na Ma'am Rose. Almost 1 year po ako sa kanila nagtrabaho. Nagka-chat kami sa Facebook kasi nag-post po siya sa Facebook na naghanap po siya ng kasambahay po. Ayun, tinext ko po siya. Pagkatapos nag-reply din po siya. September 26 ng umaga, nag-away po sila ni Ma'am. Dahil lang po sa gasol. Yung napansin ko po kay Sir, yung may galos po siya na parang, pero di naman siya madugo. Basta parang lang siya. Parang may guhit sa sa may mukha at saka sa sa may braso. Tapos kay Ma'am Rosemary, medyo namamaos po siya. Pagdating ng alas 3 ng madaling araw, umalis po ako, September 27. Nag-day off ako ng 2 araw. Pagdating ng 29, bumalik ako sa kanila ni Ma'am ng alas 12 ng tanghali. Pagdating ko dun sa gate, sinilip ko yung loob, nandoon na po yung sasakyan. Wala pala sila ni Ma'am doon sa loob. Pero medyo makalat yung yung laruan ng mga bata. Ayun, nag-stay po ako ng ilang araw, malapit siguro to 1 linggo. October 4, umuwi na po ako dito sa bahay. 3 beses na sumalang sa polygraph test si Liza. At kung ito raw ang pagbabasehan, lumalabas na totoo ang kanyang mga isinalaysay ayon sa NBI. Kung tatangiin ang mga pangyayari, lumalabas na September 26, huling nakita ni Liza ang among si Rosemary. September 27 ng umaga, bumiyahe papuntang Batangas ang asawa ni Rosemary Martel kasama ang 2 anak. Kinahapunan, dumiretso ang mag-aama sa isang hotel sa Makati. At makalipas lang ang 2 araw, September 29, lumipad na sila pabalik ng Amerika. Bandang 4 a.m. ng umaga, sumakay ang pamilya at ang kanyang nanay sa isang van papunta sa airport. Yung van na ito, napag-alaman natin na shuttle ito ng airport nung tayo ay nag-imbestiga sa nasabing hotel na yon. October 2 naman nang mag-reply ito sa katrabaho ni Rosemary na si Jerome. Nasa Amerika raw siya at hindi rin daw niya alam kung nasaan. Pero ang pinakamalaking revelasyon sa kaso ng pagkawala ni Rosemary Martel, manggagaling pala mismo sa kanyang asawa.
September 29, 2019. Sa pagbalik ng asawa ni Rosemary sa Amerika kasama ang dalawang anak, may isang mahalagang impormasyon siyang inamin sa kanyang mismong kapatid. Ayon daw mismo rito, pinatay niya ang asawa niyang si Rosemary Martel. Agad naman itong ipinagbigay alam ng kanyang kapatid sa mga otoridad. Bali sa impormasyon na binigay sa atin, ang sinasabi ng source ng FBI doon, napatay daw si Rosemary sa pamamagitan ng pagsakal. At nasakal daw niya ito dahil nagkaroon sila ng away at nasaksak ni Rosemary ng gunting. At dahil daw doon, apparently baka yun yung naging dahilan, kaya nagdilim ang kanyang paningin at nasakal niya itong kanyang asawa at napatay niya. At saka bukod doon, ang sinasabi sa kanyang kapatid sa US, nung siya ay nag-confess, ang bangkay daw ni Rosemary, iniwan lang niya sa bandang kagubatan. Ang impormasyong ito na nakuha ng Federal Bureau of Investigation o FBI, agad nilang ipinarating kina Agent Terence at sa NBI. Dito na nila sinimulang balikan ang mga lugar na pinuntahan ng asawa ni Rosemary noong September 27, kung saan posible niyang itinapon ang bangkay ng kanyang asawa. Sir, nasaan tayong lugar na to? Ano itong lugar na to? Nandito tayo ngayon sa Barangay Ambulong, dito sa may Tanawan, Batangas. Very significant itong lugar na to dahil kung mapapansin nyo, may CCTV na naka-install dito sa poste na to. Okay. Ito yung huling CCTV na nakahagip sa sasakyan papunta dito sa Talisay, Batangas. At actually, ito lang yung huling CCTV rin na nakahagip sa kanya. Pabalik ulit siya ng SLEX. Pero kung susumahin mo yung oras, nasa 14 minutes lang na nawala yung sasakyan eh. So, bali na 9:36 yun ng umaga na nahagip siya papunta sa Talisay. 9:50, nahagip ulit siya pabalik ng SLEX. Ang nais ngayon malaman ni na Agent Terence, ano ang posibleng nangyari sa loob ng 14 na minutong nawala sa mata ng CCTV ang minamanekong sasakyan ng asawa ni Rosemary Martel. Kung pagbabasehan ang mga nakalap na impormasyon ng mga otoridad, pati na ang mga salaysay ng ilang mga kakilala at kaanak, lumalabas na pinatay si Rosemary Martel ng kanyang asawa sa pagitan ng September 26 pasado alas 10 ng gabi at September 27 bago mag alas 7 ng umaga. Pasado alas 7, namataan itong minamaneho ang kanilang pulang sasakyan, bitbit ang dalawang anak. Ito ay base din sa information na binigay ng ating mga counterparts sa atin sa US na ayon sa info na binigay din sa kanyang kapatid, nung nasa loob daw sila ng sasakyan, kalong niya itong kanilang bunsong anak. At saka ang kanilang panganay ay nakaupo sa may passenger side kung saan normally doon nakaupo ang kanilang nanay na si Rosemary. Ayon sa investigasyon ng NBI, hindi nakaupo si Rosemary sa passenger seat at hindi siya nahagip ng CCTV dahil nasa likod siya ng sasakyan, balot ng isang kumot. Ang sabi daw, habang nasa biyahe sila, ay lumilingon-lingon pa raw itong kanyang panganay na anak sa likuran ng kanilang sasakyan. At nagtataka kung bakit hindi gumagalaw yung kanilang nanay doon na nakabalot daw ng kumot. Sa Tanawan, Batangas, huling namataan ang nasabing sasakyan.
Sabi ng NBI, 14 minutes daw nawala dito sa bahaging ito ng Tanawan, Batangas dahil base nga sa huling CCTV na nakakuha sa kanya, yun yung katagal na hindi siya na nakita. Kaya susubukan natin i-trace back yung kanyang pinuntahan. 7 minutes papunta at 7 minutes pabalik para tingnan natin kung ano ang kanyang narating dito sa lugar na to. Umabot na nga tayo sa 7 minutes at narating na natin yung pinaka-point kung saan yung CCTV na sinasabi ng NBI na hindi na nakunan doon yung sasakyan. Kung kaya't dito lang sa mga tinadaanan, posible siyang huminto at nag-U-turn. So, hindi natin alam kung ano talaga ang naganap dito sa missing na area na to, na panahon na hindi nakunan siya ng CCTV. Pero sila makakapagsabi, panahon lang ang magkakapagsabi kung kailan natin malalaman kung ano talaga totoong nangyari sa nawawalang 14 minutes na yun. Sa isinagawang investigasyon ng NBI, sinuyod na nila ang bahaging ito ng Tanawan, Batangas. So mula sa mga police station, mula sa mga morgue, sa mga clinic, mga hospital, lahat yan mula Makati, Las Piñas, Parañaque, hanggang paabutin mo ng Tanawan, Batangas. Wala po tayong nakuha na positibong impormasyon kung may nakita ba o nakuhang bangkay na magtutugma dun sa itsura ni Rosemary. Sa batas natin, kung walang bangkay, mahihirapang kasuhan ng murder ang isang tao. There is really no law which says prohibited ang mag-file ng kaso kung walang bangkay. No? Sinasabi lang natin na kung wala yung corpus delicti, mas mahihirapan tayong patunayan ito. Why? Because there might be a possibility, that just the possibility, na yung tao na sinasabi natin or ina-assume nating patay na ay maaring buhay pa o lumutang in the future. Bakit po hindi po pwedeng basta-basta na lang pumunta sa ibang bansa kung nasaan dun yung primary suspect o yung person of interest para kunin siya, arestuin at dalhin sa Pilipinas para harapin yung pong kanyang krimen? Ng processes natin is only something which we can enforce within our territorial jurisdiction. Beyond that, we will have to work around it. And by working around it, you have such a thing as yung mutual legal assistance treaties which you sign with other countries. Because of this bilateral agreement, obligado kayo na isurrender yan dito sa amin upang siya ay harapin ang gulong ng hustisya dito sa ating bansa. Gayunpaman, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Federal Bureau of Investigation sa ating lokal na otoridad. Nagpunta nga sila rito para magsagawa ng sariling investigasyon. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng NBI at FBI kung ano ang maaring gawin para gumulong ang kaso at mapabalik ng Pilipinas ang asawa ni Rosemary. Ako po ay umaapila sa mga taong may alam o may impormasyon tungkol sa kasong ito ni Ma'am Rosemary. Kung maaari man lamang ay dumulog sa pinakamalapit na NBI at masabi at matulungan kami na mahanap si Ma'am Rosemary at ang pamilya po ay magbibigay po ng reward. Kung ano man po ang nagastos ay sasauli nila. At yung reward po ay malaki-laki naman at makatulong din, ay 100,000 po. Matagpuan pa nga kaya ang nawawalang bangkay ni Rosemary Martel? Sinubukan naming kunan ng pahayag ang asawa ni Rosemary at hanggang sa huling sandali bago umere ang aming dokumentaryo, wala kaming nakuhang sagot mula sa kanya. Pero hindi pa tapos ang pagsisiyasat. Kagabi lang, nakatanggap kami ng mensahe mula sa kapatid ng asawa ng biktima. Handa raw siyang magsiwalat ng iba pa niyang nalalaman. Agad namin itong ipinagbigay alam sa NBI. Sana ito na ang matagal nang hinihintay na susi sa misteryo ng pagkawala ni Rosemary. Ako si John Consulta at ito po
ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.